Welcome back. So, ito na yung part 2 ng video natin. Please don't forget to subscribe and click the tiny bell button para ma-update pa kayo sa upcoming videos natin. At sa mga walang idea kung anong yung part 1 video na ginawa ko, so yun yung base ng fairy tree house na ginawa ko. Yun yung tree trunk. So para malaman nyo kung ano yun, papakita ko sa inyo. Ito yung video. Yan. So dito pinakita ko kung paano ko binuo yung tree trunk ng fairy tree house. Sa ngayon, sa video na to naman is yung part 2 natin. Papakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa yung bahay sa ibabaw ng tree trunk. So ito na yung second part ng video. Papakita ko na sa inyo. Ito na. Panoorin nyo to. So, unang ginawa ko is gumawa ko ng pattern para sa sahig ng bahay. So, pagdidikit-dikitin ko lang dito yung mga kinat out ko na popsicle stick. And then, mas mabilis na way para mapagdikit mo siya is kumuha ko ng masking tape. Doon ko muna dinikit yung mga popsicle sticks na kinat out ko. So, ipo-form ko lang siya. Depende. So, it depends on you naman kung anong klaseng design ang gusto nyong gawin. So, sa akin, I prefer this one. So, pagdikit-dikitin lang natin. Pagsama-samahin na natin. And then, ilagay natin yung pattern para ma-cut out na natin siya. So, using the cutter naman. So, ito na yung outcome niya. And then, ngayon naman is yung wall. So, ang ginawa ko is kumuha ako ng cardboard. And then, doon ko dinikit yung mga popsicle stick using the glue. So, ngayon naman maglagay tayo ng glue sa likod. Ito yung maging inner part ng wall. So, using the brush spread lang. And then, nilagyan ko lang siya ng glitters. Yan. I-spread out lang natin yung glitters. Ito yung magiging parang design ng wall sa loob ng bahay. Yan. So, ika-cut mo lang naman siya. Depende naman sa kung anong klaseng shape ang gusto mo. Ako ginawa kong diagonal kasi kaya kinat ko siya ng ganito na design. So, pagdikitin lang natin sila gamit ang glue gun. Yan. Pagdikit-dikitin lang natin sila. Yan. Also, dito sa wall pala ng bahay is nilagyan ko siya ng window. Kinat ko lang din siya. Sinukat ko lang kung ano yung tamang fit para maging window siya. So, ito naman yung pintuan. Dikit naman natin ngayon. Ayan. Ayan. Pwede rin kayo mag-create ng sarili nyong design. So, depende naman kung ano yung gusto nyong design ng bahay. Sa akin is ito lang. Parang pinaka-easiest lang na naisip ko. Ngayon naman, lagyan natin ng para sa terrace. So, ito yung parang poste ng terrace na maliliit na sticks. Barbecue stick ang ginamit ko dito. Kinat out ko lang siya. Yan, lalagyan natin lang siya ng terrace. Yan, didikit lang natin gamit ang glue gun. Yan, hanggang sa matapos natin. Yan. So, ito na yung outcome niya pag natapos. So, dito naman, ang gagawin natin is yung roof. So, before nga pala, ito, nilagyan ko ng accessories na dagdag. So, meron siyang welcome sign gamit yung white glue, saka glitters, and then golden chain as a curtain. And then yung twigs, nilagay ko rin siya sa mga edge ng bahay, saka yung mga stick. So, ito magsisilbing base ng roof natin. Mapapansin may butas siya. So, para magmukha siyang papuntahan ng attic. Ganun. So, cardboard lang din yan na kinat out ko. Lalagyan natin siya ngayon ng sahig gamit ang popsicle stick. Tsaka white glue, didikit lang natin siya. Easy lang naman gawin to. So, depende naman kung anong gusto nyong design. Nasa sa inyo na rin yun. Ako kung ano lang yung naisip ko, yun lang mga basta ginagawa ko rin. So, dikit lang natin. And then ito naman yung magiging holder ng mga skeleton ng roof. So, first, idikit muna natin itong sahig ng attic natin or roof. Lagyan muna natin siya dito. Yan. And then, ngayon is yung pinaka-haligi or yung pinaka-holder ng skeleton ng roof. Dikit natin gamit ang glue gun. And then,
lagyan na natin ng skeleton ng roof. Dinikit ko lang siya dun sa mga tawag dito, barbecue sticks din na ginawa kong poste. Yan. And then, gumawa rin po ako ng ladder. So, yung ladder naman from the, sa mismong bahay going to attic. So, didikit lang din natin siya gamit ang glue gun sa loob. Ayan, papunta na siya ngayon ng attic. Lagyan din natin ng glue gun para dumikit dito sa ibabaw. Ayan. And then, after this, lagyan naman natin ngayon yung roof natin as a base. So, ito siya, may window rin yung roof. So, ito yung cardboard. To siya, pizza box. So, kinut out ko lang siya sa roof as para ma-cover. So, kakat out mo lang depende sa shape. Then, dikit natin gamit ang glue gun. Yan. Also, the window, don't forget. Yan. And then, takpan lang natin lahat ng roof. So, mapapansin nyo may konting dumi pa ng pizza. Pero, don't worry about it. Maka-cover up natin yan mamaya. So, after this is, ilalagay naman natin ngayon, after this, yung pinaka-roof natin. So, I use the pine cone for the roof. I just remove it. Yan, i-remove lang natin. Nahanap ko lang to sa tabi-tabi sa labas ng bahay. Marami kasi dito sa Baguio. So, ito siya. Didikit lang natin dito sa roof. So, first, gagawin natin is, we will start, lagyan natin siya ng glue gun. We'll start at the bottom, going up. That's how we'll put the roof. So, takpan lang natin lahat. And then also, itong twigs na to na maliit is, ilalagay ko naman siya sa window ng attic. Yan, dinikit lang natin siya. Also, yung mga edge, lagyan natin ng twigs din. I-cover natin ng twigs. Yan. Cover lang natin siya ng twigs. And then, gumawa din ako ng cone sa ibabaw para matakpan natin yung pinakagitna ng roof. So, para maging ganito yung itsura niya. O, diba? So, ganyan. So, mukha na siyang fairy tree house. Siyempre, merong mga imperfections. So, we need to cover it up with paint. So, I use black paint as a base. Pinturahan lang natin yung roof para matakpan din yung mga imperfections or yung mga gap. So, takpan natin ng pintura. Ayan. Lahat. After ma-dry up is magda-dry brush naman tayo ng light brown. Dry brush, idadab lang natin siya. Dapat ipa-dry mo muna siya sa papel bago mo siya i-brush. So, light stroke lang gagawin natin. The purpose of this is to show the details of the roof. Ayan. So, we'll let it dry pa muna. So, the next thing that we're going to do is, using the cardboard, nag-cut out lang ng small pieces. This is a pizza box also. So, na-recycle ko lang. Instead, I throw it away. So, ngayon is i-trace natin yung base. Lagay lang natin siya. Lagyan natin kung saan natin banda gusto ilagay yung, kunyari, mga pathway, yung mga ganun. So, i-trace lang natin yung base natin para alam natin kung saan siya dapat nakapwesto. Trace lang natin yung buong base bago natin takpan yung buong paligid. Yan, trace lang natin siya, paikot.
And then, umpisa na natin ilagay yung mga accessories. So, dito, para sa pathway, gumamit ako nitong mga round or mga bilog-bilog na to. Kinat out ko lang to sa old bath towel na ito. Yan. So, ito yung old bath towel. Maraking tulong nito sa akin kasi marami akong nagagawa sa kanya. Instead na itapon or anong gagawin. So, nagagamit ko rin siya dito. Didikit lang gamit ang white glue. Ayan. And then, the next thing that we're going to do is I put white glue sa paligid ng bilog-bilog. And then, i-spread out ko lang siya gamit ang brush. Ito yung magsisilbing pathway. So, lagyan ko siya ng white glue para maipadikit ko itong mga sand. Bubuhos ko lang. Be careful lang sa paglagay. Yan. So, after that, na malagay mo na yung mga sand is tatanggalin natin yung excess. And then, para mas dumikit pa yung sand, using the white glue combination and the water, mix ko lang siya with a little water and then bubuhos lang natin dun sa sand para kumapit yung sand at hindi sila matatanggal. Yan. Buhusan lang natin yung sand. Make sure lang na wag malagyan yung mga bilog-bilog na pathway para hindi siya kalat. Yan, ganyan ang itsura niya para hindi siya kakalat. Then, the next thing that we're going to do is ilagay naman natin yung flowers. So, dinikit ko na dito yung base para alam ko na kung saan eksakto nakalagay yung mga iba pang accessories. So, ngayon naman is yung grass, fake grass ito. Gamit din yung towel na yun, yung bath towel. Pininturahan ko lang siya ng green and then spread ko lang siya para magmukha siyang grass. So, takpan na natin ng grass yung paligid. Using the glue gun. Ayan. So, we'll put more glue guns and then cover it up with grass, fake grass. I just spread it. Then place the grass everywhere. So, yan. Medyo minadali ko na lang paggawa. So, hindi ko pa siya na-perfect masyado. So, ito yung itsura. Yan. Ito yung magiging outcome niya. Yan. So, hindi dikitan natin talaga yung pinaka-base. So, okay na siya. Konting details na lang. So, lagyan naman natin yan. Nilagyan ko siya ng moss na kunyari moss, pero yung ano pa rin to, fake grass na ginawa. Parang pinagapang ko lang siya going to the tree trunk. Yan, dikitin lang natin siya ng mga moss, fake moss. Para kunyari ay old tree talaga siya. Then the next thing that we're going to do is ilagay natin ngayon yung palete naman. So using the glue gun. Sa next video ko after this is pakita ko dun kung paano ko ginawa itong mga accessories na to. DIY accessories. Sariling naisip ko lang din kung mga bigla ko lang naisip yun. Basta ko na lang siya ginawa. So, medyo naging maganda naman yung outcome. So, ayan. May balete na siya. Cut lang natin yung excess. Ayan. Ngayon naman, ito is yung mushroom. So, lagyan lang natin yung base ng mushroom and then the mushroom head sa ibabaw. Dikit lang natin. So, yan. So, it's up to you naman kung saan nyo ilalagay. Basta sa akin, basta kinalat ko na lang siya para kunyari, para hindi siya naka-eksakto talaga kung saan. Basta kung nakakalat na lang. Kunyari kung saan na lang tumutubo ng mga kabote, ganun. Ano ang ginawa ko. Sa next video, makikita nyo rin kung anong made itong mushroom na to. Hindi kayo gagastos ng malaki dito. Yan. So, may mushroom na. Dito rin, lagyan natin ng mushroom. So, ito na yung outcome. Ito yun, yan. Natapos ko rin siyang igawin. Yan na, may mushroom, may flowers, may pathway siya.
Tapos may moss na gumagapang, yan. So, yan. Don't overdo it para naman hindi siya OA tignan. So, mga konti-konti lang, hindi kailangan nakakalat ng madami. And then, the next thing that we're going to do, at nga pala, ito nga yung inner part pala ng tree trunk na ginawa ko. So, meron siyang table and chair. Also, the stair going up. Yan. Yan siya pag tinignan mo sa labas. And then, ngayon is yung bahay. Didikit na natin siya sa ibabaw. Yan. Position mo lang siya. So, dito mapapansin nyo, meron mga konting green paint na dry brush ko lang siya ng konting green. Hindi siya specific area, kahit saan lang kinalat ko lang. Para kunyari, there's a moss growing. Then, nalagyan natin siya ngayon ng moss. Yan. Kunyari, may mga tumutubo din para magmukha siyang lumang-luma talaga. The purpose sa paglagay ko rin ng moss is to cover yung mga imperfection. Yung mga gap na area. Natatakpan ko lang siya. Para hindi siya pangit tignan. Takpan lang natin. Ayan, lagyan natin siya. Yan. Kahit saan mo lang ilagay, hindi kailangan specific area. Ayan, lagyan din natin dito. Itong moss is yung towel din to na ginawa. Kinalat-kalat ko lang. And then, pininturahan ko rin siya ng green. Ayan. So, ito yung itsura ng fairy tree house natin. A simple fairy tree house. Ayan, natapos na natin siya. Dito rin lagyan natin ng konti. Para matakpan yung mga gap. Saka dito, para matakpan yung gap. Yung mga hindi magandang area. So, natapos na natin yung fairy tree house. Ito na yung itsura niya. From the base, you can see there's a pathway, mushroom, flowers, and grass. Also, pag tinignan nyo sa loob, I put table and chair. Also, the stair going up to the house. And as you can see, there's a swing also. And other accessories na mga nilagay ko. So, sa loob din ng bahay, there is a bed. And may foam yung bed. Yan. And hindi lang naman yun, meron din akong nilagay na accessories like yung chair. Nilagyan ko rin siya ng chair para hindi boring yung loob. And also, there's a ladder going up to attic. And this is how the attic looks like. There it is. Sana madami kayong natutunan dito sa video na ginawa ko. Mga sariling ideas, pwede rin kayo mag-create ng sarili nyo namang design. And this is the simple DIY of my own version of fairy tree house. Ayun nga, so ito na, tatapos na rin natin ang fairy tree house natin. So ito na yung kabuuan niya. So, meron pa tayong next video naman. So, ipapakita ko naman sa inyo doon kung paano ko ginawa yung mga accessories like yung flowers, yung grass, yung mga mushroom, yun. So, pakita ko rin sa inyo doon sa next video natin. Abangan nyo. So, malapit na. I-upload ko rin agad. Thank you for watching.